Welcome po sa ating mga listeners, kape po tayo at saka habang kayo ay nakikinig sa aking boses, gusto ko naman po'y kayo ay ngumiti. Please, ngumiti naman kayo. May tanong tayo dito ngayon. Ito ay galing kay Erica. Sabi niya, bakit ang boyfriend ko ay hindi nagpapakita ng wika ng pag-ibig katulad ng mga kaibigan ko? Hindi nagbibigay ng bulaklak o sorpresa at hindi din ito showy sa pakiramdam niya. Ano ba ang masasuggest mo o ma-advise mo, Tonyeng? Sa palagay ko, minsan yung mga babae, no, tawag natin dito yung negative assumption, parang maling akala. Kasi minsan yung mga lalaki, hindi natin alam, baka gusto niya maging dalubhasa sa sabong o kaya gusto niya gumaling sa pagbabasketball o kaya mayroon siya kinaaadikan na online games. Kaya yung utak nito ay wala sa relationship pero nandyan siya, no? So, sa palagay ko, no, yung lalaki parang absent-minded. Kahit na nasa bahay sa kanila, yung habang kumakain siya, yung parang malalim yung iniisip niya. Di natin alam, baka yun, sa mga binanggit ko, baka gusto niyang makipagdalubasa sa sabong, o kaya sa basketball, o kaya sa online games. Kaya yun ang nangyayari. So, parang nandyan yung presensya niya, pero hindi siya aktibo. Parang tawag natin dito kasi, may merong mga, parang ano lang siya, parang passive, no? Hindi siya active. Pero nandyan siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi kanya mahal. So, kaya dapat yung mga babae, maging maunawain din kayo. Sa aking interpretasyon sa mga tanong mo, baka wrong timing lang yung babae kasi yung minsan yung utak na lalaki minsan parang ano parang rocket ship, no, iba yung iniisip. So sa palagay ko medyo ano lang siyempre isa din sa mga ingredients sa relasyon na magantay yung mga babae. Yung hindi naman palaging parang parang tandang na manok no yung lalaki na talagang on the go, no. Pero minsan hindi siya on the go. Kaya siguro sa yung mga babae, bigyan niyo ng habaan niyo yung pasensya niyo na parang bigyan niyo kami ng konting grace period, no. Minsan na-o-observe ko 'yan sa mga ibang babae na parang inaantay nila yung mga physical touch, yung gusto nila yung minsan yung lalaki touchy. So ako, yung ano, yung timing ko minsan, sa experience ko, gusto ko maging double purpose ako sa karelasyon ko babae. Nagiging touchy lang ako pag sinabi niyang pakikamot ng likod ko. Yun, doon lang ako magiging touchy kasi yung mind ko busy eh. At saka siya dapat maging touchy din pag medyo kumati yung likod ko. Sa experience ko rin, minsan na naririnig ko sa bus o kaya sa mga public transport na nagkikipagchismis yung babae sa kanyang best friend na yung boyfriend ko parang cold. Parang cold, no? Pero gusto natin minsan gusto mo ng soft drinks na cold. Pero ayaw natin sa lalaki na cold. Alam ko yon pero minsan yun nga, no? Parang minsan yung mga lalaki parang may sariling mundo. Kaya yung sa mga babae, hindi nila naiintindihan. Kaya tanong ng tao sa ng best friend, ano ba kailangan ng boyfriend ko? Baka vitamins, baka Biblia, di ko alam. Baka ano to, baka nagiging weirdo na siya. Kayong mga babae, hindi siya weirdo. Busy lang siya. Siguro gusto niya gumaling sa basketball, baka masakit yung tuhod niya, o kaya gusto niyang gumaling sa sabong. Alam mo naman nga yung uso ngayon yung manok eh. O kaya gusto niyang gumaling sa online games kasi napapag-iiwanan siya ng mga tropa niya, yung mga barkada niya. Palagi siyang ginagawang laughing stuff. So, hindi natin alam. So, ngayon sa panahon ngayon, bawal yung negative assumptions kasi nasa Biblia, bawal yung mga argument kung gusto niyo maging long lasting yung relationship. So, ngayon, sa mga ibang babae, yung ini-expect nila yung mga transition of events na yung problema kasi sa mga ibang babae, malakas sila magbasa ng pocketbook, yung mga romantikong pocketbook, kaya yung mga expectation nila napakataas. So, ano yung ma-advise ko sa mga babae?
pasensya lang, no? Huwag nating ibase yung ating relationship sa pocketbook. Kasi yung pocketbook fictional yun eh, you know. Alam mo naman eh si writer, si Pedro o si Lazaro the writer. So, yun, nilalagyan nila ng mga ingredients kung para magiging engage yung reader. Pero maging realistic po tayo, no. Sa akin po naman walang sprint sa relationship. It should be alam natin na medyo fun run dapat na. Fun run in a sense na hindi siya 1K, 50K na fun run. Dahan-dahang fun run. Maraming salamat sa mga listeners at saka sa mga nakikinig. Maraming salamat. Aking pong ini-invite ang inyong mga komento at paki-share lang po sa ating mga pinag-usapan. Salamat.